Lunes ng umaga, June 8, 2026. Unang araw ng pasukan. Excited ang mga bata na pumasok sa eskwela. Bit-bit ang kanilang mga bagong gamit. Ngiti at tawanan ang maririnig mo sa mga kalsada ng Mindanao. Pero sa isang kurap ng mata, biglang naging impyerno ang lahat. Eksaktong alas 7:03 ng umaga, biglang gumuho ang mundo. Hindi lang basta lindol ang dumating, kundi isang dambuhalang magnitude 7.8 na puwersa na yumanig mula sa kaibuturan ng dagat. Parang may higanteng monster na nanggising sa ilalim ng sarangani. At sa tindi ng alon ng lupa, nagsisigawan ang mga tao habang nagbabagsakan ang mga pader. Natitibag ang mga sementong kalsada at ang mga gusali ay natutumba na parang mga baraha. Sa baybayin naman, biglang umatras ang dagat. Isang nakapanindig balahibong senyales na paparating na ang tsunaming kayang lumamon ng mga komunidad. Ito na nga ba ang pinakakinatatakutan nating senyales na tuluyan ng nagising ang Pacific Ring of Fire? Bakit nga ba gumalaw ang mapaminsalang fault line na ito sa unang araw pa naman ng pasukan? Grabe talaga ang nangyari kahapon, mga kahistoryador. Hindi mo akalaing ang isang normal na simula ng linggo ay magiging ganito katrahedya. Isipin mo, mahigit 3 milyong estudyante at libu-libong guro ang naghanda para sa unang araw ng klase. Pero dahil dito sa magnitude 7.8 na lindol, imbes na ballpen at kwaderno ang hawak ng mga bata, takot at panalangin ang namutawi sa kanilang mga labi habang mabilisang lumilikas palabas ng kanilang mga silid-aralan. Sa General Santos City, doon talaga naramdaman ang bagsik ng kalikasan dahil sa naitalang Intensity 7 na halos magpabuwal sa buong lungsod. Isang sikat na fast food chain na Jollibee ang gumuho. Ang semento nito ay nadurog at ang mga bakal ay naging parang laruan. Maging ang kilalang eskwelahan na Notre Dame of the Daingas University, gumuho ang elementary building. Isipin mo na lang kung nandoon ka sa loob, maririnig mo ang nakakabinging tunog ng gumuguhong semento habang pilit mong ibinabalanse ang iyong katawan sa lupang ayaw tumigil sa pag-alon. Samantala, ang highway na nagkokonekta sa Tiboli, South Cotabato at General Santos City ay tuluyang nabiyak at hindi na madaanan. Parang hinati ng higanteng palakol ang kalsada. Pero bakit nga ba nangyari ito? Paano nga ba nagawa ng fault line na ito na maglabas ng ganitong katinding lakas? Dito natin kailangan busisiin ang paliwanag ng mga eksperto sa DOST PHIVOLCS. Alam mo ba na ang salarin sa likod ng malupit na lindol na ito ay ang tinatawag na Cotabato Trench? Para sa mga hindi nakakaalam, sa simpleng salita, ang trench ay isang napakalalim na kanal sa ilalim ng dagat. Pero hindi ito ordinaryong kanal, mga kahistoryador. Ito ay isang subduction zone. Ibig sabihin, may dalawang dambuhalang tipak ng bato o tectonic plates sa ilalim ng dagat na nag-uumpugan at nag-aagawan ng pwesto. Ang oceanic plate ay sumisiksik at sumusuot sa ilalim ng Philippine Mobile Belt. Sa pagdaan ng napakahabang panahon, ang pagsisiksikang ito ay lumilikha ng matinding pressure o tensyon. Parang isang plastic na ruler na unti-unti mong ibinabaluktot. Habang pinipilit mong ibaluktot, naiipon ang enerhiya at kapag hindi na kayang tiisin ng ruler ang bigat, bigla itong mababali ng may malakas na tunog. Ganyan na ganyan ang nangyari sa Cotabato Trench kahapon. Bumigay ang harang, kaya naman sa isang iglap, pinakawalan nito ang dambuhalang enerhiya na naipon sa loob ng maraming taon. Ang resulta, isang magnitude 7.8 na lindol na naramdaman hanggang sa malalayong bahagi ng bansa. Noong una nga,
Inulat ng PHIVOLCS na magnitude 7 lang ang lindol na may epicenter sa General Santos. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon at itinaas nila ito sa magnitude 7.8 matapos makuha ang kumpletong datos. Ang epicenter pala nito ay matatagpuan sa 32 kilometro sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani na may lalim na 33 kilometro. Napakalakas nito na kahit ang mga residente sa Leyte na napakalayo na sa Mindanao ay naramdaman pa rin ang mahinang pag-uga. Dahil dito, agad na nagising ang pangamba ng marami tungkol sa tindi ng panganib na dala ng Pacific Ring of Fire. Ang Pilipinas ay nakalatag sa sonang ito, kung saan halos lahat ng pinakamalakas na lindol at pinakaaktibong bulkan ay matatagpuan. Kaya naman kapag gumalaw ang isa sa mga trenches natin, asahan mo na talagang mayayanig ang buong rehiyon. Ngunit ang takot ng mga tao ay hindi natapos sa pagyanig ng lupa. Kasunod ng napakalakas na lindol na ito ay ang isa pang kalaban na galing naman sa karagatan, ang tsunami. Alam mo ba na ilang minuto lang matapos ang lindol, nagpalabas agad ng tsunami warning ang PHIVOLCS para sa maraming probinsya sa Mindanao. Kasama rito ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Nagbabala rin ang US Embassy sa kanilang mga mamamayan na lumikas agad sa mas mataas na lugar dahil sa banta ng dambuhalang alon. Isipin mo ang panik ng mga taong nakatira malapit sa baybayin. Nakita na nga nilang gumuho ang kanilang mga bahay. Tapos, kailangan pa nilang tumakbo paakyat ng bundok dahil baka lamunin sila ng dagat. At hindi lang ito basta pananakot dahil nakapagtala nga ng tsunami waves na may taas na halos 1 metro sa mga baybayin ng Kiamba at Maasim sa Sarangani, maging sa Calamansi, sa Sultan Kudarat. May ulat pa nga na umatras ang dagat sa isang bayan sa Lanao del Norte habang naghihintay ang mga tao sa kung ano ang susunod na mangyayari. Buti na lang at paglipas ng ilang oras ay binawi rin ang tsunami warning. Pero ang trauma na iniwan nito sa ating mga kababayan ay siguradong mananatili habang buhay. At kung akala mo tapos na ang kalbaryo pagkatapos ng malakas na lindol, diyan ka nagkakamali, mga kahistoryador. Dito mas lalong naging tensyonado ang sitwasyon dahil sa walang humpay na aftershocks. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, asahan talaga ang mga matitinding aftershocks na maaring tumagal ng ilang araw o linggo. At katunayan nga, ilang oras pa lang ang lumipas, niyanig ulit ang Sarangani ng isang napakalakas na aftershock na may magnitude 6.7. Isipin mo, nanginginig ka pa sa takot dahil sa naunang magnitude 7.8. Tapos, susundan ka agad ng isa pang magnitude 6.7. Dahil dito, nagbabala ang pamahalaan sa mga tao na huwag munang babalik sa loob ng kanilang mga bahay o anumang gusali na may pinsala. Dahil sa kaunting yugyug na lang ng mga pagyanig na ito, pwedeng tuluyang bumagsak ang mga marupok na istruktura at makasama pa ng mga buhay. Dahil sa lawak ng pinsala, mabilis ang kumilos ang ating pamahalaan. Agad inutusan ang NDRRMC, Office of Civil Defense at iba pang ahensya na ilatag ang lahat ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kinansila rin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense na pinamumunuan ni Undersecretary Harold Cabreros, umabot na sa 19 ang kumpirmadong patay, habang mahigit 100 naman ang sugatan at may mga nawawala pa sa Davao Region. Mahigit 10,000 pamilya naman ang pansamantalang lumikas dahil sa takot sa tsunami at sa patuloy na pagguho ng lupa.
ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na tagapagligtas ay patuloy sa kanilang search and rescue operations sa gitna ng mga guho upang maghanap ng mga posibleng nakaligtas. Mga kahistoryador, ang trahedyang ito ay isang malaking babala para sa ating lahat. Ilang beses na ba nating narinig ang tungkol sa paghahanda sa The Big One? Pero tingnan nyo ang nangyari ngayon. Sa magnitude 7.8 na lindol, nakita natin kung paano bumagsak ang mga sementadong gusali tulad ng mga kainan at paaralan na akala natin ay matitibay. Ipinapakita lang nito na marami pa tayong kailangang ayusin sa paggawa ng mga gusali at sa pagsunod sa tamang patakaran sa pagpapatayo. Hindi pwedeng bara-bara ang paggawa ng bahay o gusali, lalo na at nakatira tayo malapit sa mga fault line at trench na pwedeng gumalaw kahit kailan. Ang kalikasan ay walang pinipiling oras o araw. Kaya mahalaga na lagi tayong handa. Alam natin ang gagawin kapag may lindol at hindi natin binabaliwala ang mga earthquake drills. Grabe, nakatutok pa rin ang buong bansa sa mga kaganapan sa Mindanao at patuloy tayong nananalangin para sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Kayo, mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo sa naging bagsik ng Cotabato Trench kahapon? Ligtas ba ang inyong mga lugar? Comment down below para malaman din namin. Hanggang sa muli, mga kahistoryador, stay safe at laging maging handa.